أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin ng aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ito ay isang aklat na nirekomenda o ina-advise ng karamihan sa mga ulama, lalo-lalo sa kutub na akida. Dahil ito isang maigsi na mga maliit na aklat, kaya lang na punong-puno ng aral at halos kahit ito ay summary na aklat, nandyan lahat ang kailangan ng isang Muslim. So kaya pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, sabi niya rito, wal hijratu minha wal hijratu al intikal min baladil syirk ila baladil Islam. Naipaliwanag natin, umpisa natin paliwanag ang ibig sabihin ng salitang hijra sa lugar. Dito pinaliwanag ng Imam ang meaning ng salitang hijra sa Sharia o sa Islam. Sabi, al hijratu al intikal min baladil syirk ila baladil Islam, na ang paglikas o ang paglipat magmula sa lugar ng shirk o na hindi mga Muslim o ng mga sumasamba sa mga huwad na Diyos o pag nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, patungo o papunta sa lugar ng mga usabalad ng mga Muslim o ng Islam. Katulad na nangyari ng panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magmula sa Makkah papuntang Madina, na ang Makkah ay hindi pa siya lugar ng mga Muslim ng kanyang panahon na yun. Pagkatapos naliban lamang nung pagkatapos na nila itong sakupin. O sinabi ng muallif rahimahullah, wal hijratu faridatun ala hadhil umma min baladil syirk ila baladil Islam wa hiya baqiyatu ila an taquma as-sa'a. So sabi rito ng Imam, ang hijra ito ay obligado sa lahat ng mga Muslim o sa lahat ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam min baladil syirk ila baladil Islam wa hiya baqiya ila an taquma as-sa'a. So ito ay obligado sa lahat ng mga Muslim, na lalo na yung mga Muslim na hindi talaga nila sasabuhay, hindi nila napapraktis ang kalang Islam. Parang ito ay mahirap para sa kanila. Na sabi nga ng mga ulama na kapag ang mga Muslim hindi lang mailantad o maipakita talaga o magawa ng lantaran o ng libre o ng free ang kalang din, katulad halimbawa ng adan, ng pagsasala ng 5 beses, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pagsasala ng Eid sa labas ng Jamaah, at lahat ng mga gawain na ginagawa sa Islam na mahirap sa isang Muslim. Kapag yan ay nangyayari sa isang Muslim, obligado talaga sa kanila ang paghijra o paglikas magmula sa lugar ng mga hindi mga Muslim punta sa lugar ng mga Muslim. O sabihin natin kung ito man ay halimbawa bansa ng Pilipinas na hindi pa rin Muslim na bansa, at least lumipat tayo sa community o sa lugar o sa bayan na karamihan ay mga Muslim at na isisigaw nila yung adan, sila ay nakakapagdawa, ang mga kababayan ay nakakapagsuot ng kalang hijab ng maayos na walang problema. Ganon din ang lahat ng mga Muslim na isasagawa nila at nailalantad nila ang kalang Islam. Ito ang tinutukoy ditong obligado ang paghijra. Ngayon, kung ang lugar naman ay nagagawa natin ang ating gawain at hindi naman talaga tayo nahihirapan at wala tayong problema at so ito ay mubah o recommended na pumunta sa pinakamaganda talagang lugar. Pero ang obligado kapag hindi talaga natin na-practice yung buong syara'i ng Islam, katulad ng pagsigaw ng adan at pagdadasal na 5 beses sa araw. Halimbawa, walang mga masjid. Mabuti talaga lumipat tayo sa lugar na may masjid para mapangalagaan natin ang ating akida. Huwag tayong huwag tayong ma-impluwensyahan o mahaluan ang akida o ng paniniwala ng hindi mga Muslim. Ganon din yung ating ibada. Ang ating ibada, nagagawa natin ito at ang akida talaga natin o ang ating ibada o pamaraan ng pagsamba ay ayon talaga sa katuruan ng Islam na hindi tayo na hahaluan o na-impluwensyahan ng hindi mga Muslim. Ganon din yung ating pakikitungo, yung ating pag-uugali
na kapag ang mga Muslim sila ay magkakasama at sila ay nagpapayuhan sa isa't isa, hindi sila maaring maapektuhan lalo kapag may mga marurunong na mga tao sa kalang lugar. Hindi katulad na kapag ang lugar na yan ay majority o karamihan ay hindi mga Muslim at ang mga Muslim ay hindi nagsasabuhay ng kalang Islam, so ito ay delikado ang ating, lalo-lalo na ating mga kabataan, ang mga Muslim. Delikado sila. Kaya ito ay obligado ang paglipat o paghijra sa lugar na kung saan naisasabuhay ang Islam. So sabi rito ng Imam rahimahullah, faridatun ala hadhil umma min balad asyirk ila balad islam. Ito ay obligado sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng panahon hanggang sa kiyam ng saa, bago lumabas ang araw sa kanluran. At babasahin natin ang binanggit ng Imam na dalil. So magmula sa shirk papunta sa Islam. Kailangan talaga ang ating Islam hindi na haluan ng shirk, hindi na haluan ng kufur. Gayon, kung may mga Muslim naman na ang grupo ng mga tao diyan ay karamihan ay ahlul bid'ah, dapat lumipat tayo sa grupo ng ahlus sunnah. So ito ang doon sa mga halimbawa may mga grupo. Grupo ng mga Muslim, kaya lang ang mga Muslim na yan ay mga gumagawa ng kasalanan, so lumipat tayo sa mga Muslim na obedient sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang rito na halimbawa sa atin na wajib, obligado o parida ang paghijra ng isang Muslim. Wahiya baqiyatun illa an taquma as-sa'a. At ito ay mananatili hanggang sa qiyamus sa'a, hanggang sa yaumul qiyamah, bago dumating ang kiyama. At hindi ito contradiction sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung ma-conquer o masakop na ang Makkah. Hindi ito contradiction na sinabi ng la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyya. So ang ibig sabihin dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala nang hijra pagkatapos ng fath. At tinutukoy dito yung invasion ng masakop ang Makkah. At ito ay specific sa Makkah. Dahil magmula ng sakupin ang Makkah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ang Makkah ay siya ay consider na nabilad o lugar ng mga Muslim. At ito ay mananatili hanggang sa qiyamus sa'a. At sabi nga ng mga ulama, ito ang palatandaan, inshallah, hanggang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Makkah ay mananatili ng bilad ng Islam. Alhamdulillah, isa yan sa mga magandang balita dito sa hadith na ang Makkah ay mananatili siya na bilad ng Islam. Pagkatapos sabi na, wa dalilu qawluhu ta'ala. So nagbigay siya sa atin ng dalil magmula sa Quran na ayon sa kanyang sinasabi na ang paghijra ay obligado sa lahat ng mga Muslim na hindi na naisasabuhay ang kalang Islam upang wag silang mahawa o wag silang mapunta sa kufur o sa shirk. Katulad ng karamihan na nangyayari sa ating mga Muslim na sila ay nananatili sa lugar na hindi mga Muslim hanggang sa ang kalang paniniwala ay nahahaluan. Ang kalang ibada ay hindi nila alam kung ito ba ay tama, ito ba ay ayon sa Islam, ito ba ay sunnah, hindi ba ito bid'ah. Nahaluan sila ng mga superstitious, na mga iba pang mga katulad ng mga gawain na hindi mga Muslim. Maging ang mga kabataan natin, kahit hindi kabataan, ay nahahawa sa pag-uugali, pakikitungo. Marami na sa atin manluloko, nandaraya, katulad ng sinungaling, dahil sa nakukuha nila ang ugali ng hindi mga Muslim. Wala nang galang sa ating matatanda, sa mga magulang, walang galang sa mga kababaihan, at iba pang mga dapat ugali ng isang Muslim. Ganon din ang ating akhlak. So sabi rito ng Imam rahimahullah, wa dalilu qawluhu ta'ala. Ang dalil magmula sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaika dalimi anfusihim qalu bima kuntum. So dito muna tayo. Sabi rito ng Allah subhanahu, katotohanan yung mga tao na sila ay kukunin na ng anghel ang kanilang kaluluwa. So dito, innal ladina tawaffahumul malaika dalimi anfusihim, na ibig sabihin na gumawa sila ng dulm o kasalanan sa kanilang sarili sa pamagitan, tinutukoy sa pamagitan ng hindi paghijra. Sa pamagitan ng pananatili nila sa kanilang lugar na hindi sila naghijra nang dahil sa kanilang kayamanan o trabaho sa umur ng dunya. So sila ay nakagawa ng maraming pagkakamali sa kanilang sarili. Kaya sila ay nakagawa ng major sin. So dito sabi rito, tawaffahumul malaika.
na kapag kukunin na ng anghel ang kanilang kaluluwa, alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang kumukuha ng kaluluwa. Kaya lang, siya ang tagapag-utos sa mga anghel na kung kukunin na ang kaluluwa ng isang tao. Kaya sabi nga sa ibang aya, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. So hindi ibig sabihin dito na ang anghel talaga, ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kukunin na ang kaluluwa ng isang tao, at ang naka-assign na anghel dyan ay si Malak al-Maut. At ang angel of death, meron siyang mga kasamahan katulad na nabanggit sa hadith ni Al-Bara ibn Azib na kapag kukunin na ang kaluluwa ng isang tao, ito man ay mabuti o masama, meron dalawang anghel na darating na may dalang pambalot. Yung isa kung siya ay masama, yung pambalot ay marumi at may mga katulad na nabanggit sa hadith ni Al-Bara ibn Azib na napakahabang hadith. Yun namang isang mabuting tao, mayroong pambalot na napakaganda at napakabango at palatandaan ng maganda talaga ang pagkuha ng kanyang kaluluwa. So ibig sabihin, ang Malak al-Maut siya ang uhugot ng kaluluwa, kaya lang may mga may mga anghel na tatanggap ng kaluluwa na babalutin ang mga kaluluwa o ang kaluluwa ng mga taong mamamatay. At inshallah bigyan tayo ng pagkakataon na ipaliwanag yung hadith na yan, kung ano nangyayari sa barsak kapag kinukuha na ang kaluluwa ng isang tao, inshallah. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaika dalimi anfusihim, na gumawa sila ng pagkakamali sa kanilang sarili. Tinanong sila ng qalu bima kuntum, tinanong sila ng mga anghel, so paano nangyari, bakit nangyari sa inyo? Sumagot sila, qalu kunna mustad'ifina fil ard. So ang sagot ng mga tao na ito na hindi naghijra, sabi lang, kami ay mahina, kami ay weak sa daigdig. Ang ibig sabihin dito, katotohanan, mahina ang iman. Ang ibig sabihin dito ay mahina ang iman ng mga tao na yan. So sumagot sa kanila ang sabi, qalu alam takun ardullahi wasi'a. So sinabi sa kanila ng mga anghel, hindi ba ang lupain ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak, napakalaki ng kanyang lupa na pwede mag-hijra ang mga Muslim kahit saan? O sabihin natin ngayon, problema sa mga Muslim ang pag-hijra sa bansa ng mga Muslim dahil ngayon may sistema na o batas na katulad ng mga passport, citizenship at iba pang mga nangyayari ngayon sa ating panahon, hindi katulad ng panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang, ang bansang Pilipinas malawak pa rin. May mga lugar pa rin dyan na mapipili talaga natin ng mga Muslim, halimbawa katulad sa Davao, sa Mindanao na mayroong talagang alam natin na mayroong aman ang lugar. O may mga community sa Luzon, may mga community ng mga Muslim na mapagkakatiwalaan natin, lalo na ito ay isang dapat nating ingatan kung tayo ay mag-hijra sa community man o lugar. Kailangan tiyakin natin ang mga taong pupuntahan natin may tamang akida. At least meron diyang tao na ahlul ilm, merong people of knowledge. Kapag ang pupuntahan natin ang mga tao ay mga jahil na katulad natin, so sasama tayo sa kanila sa pagiging mangmang o jahil. So tiyakin natin, bago tayo lumikas o lumipat, tiyakin natin ang pupuntahan natin tama ang mga akida ng mga tao na yan, at meron tayong mga kasama na tao na marunong sa Islam. At least kung wala man tayo makitang ulama, at least talibul ilm na matatag ang kanyang akida. Tama ang kanyang akida. Hindi mukala pa sa akida ng Rasul, ng sahabat, ng mga tabiin, ng salaf ng ummah. Pagpapatuloy ng aya, qalu bima kuntum, qalu kunna mustad'ifina fil ard. Kami ay weak o mahina sa daigdig, sabi ng mga tao na yun. Na dahil weak ang kanilang iman at piniprepare nila ang dunya, gusto nilang manatili na kasama na hindi mga Muslim. Ito ang dahilan. Qalu alam takun ardullahi wasi'a. So, sabi nga ng mga anghel, hindi ba malawak ang daigdig na patuhajiru upang kayo ay maghijra? Patuhajiru piha. So, kaya dito ibig sabihin, ito ang dalil na aya na obligado ang paghijra sa lugar ng mga Muslim. Patuhajiru piha. Paulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. So, ito ang babala doon sa mga tao, kaparusahan doon sa mga tao na sila ay pupunta sa impyernong apoy. Hindi naman ibig sabihin dito ma'wahum jahannam. Agree dito lahat ng mga ulama at mufassirun. Ang tinutukoy dito ay kabair at dunub. Dahil sabi nga ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu, ang mga alaman ng kabair at dunub sa isang Muslim
As long na hindi naman talaga pumupunta sa shirk o sumasamba ng maliban sa Allah Tabaraka wa Ta'ala o hindi nagkukumit ng kupor. So ang ano na yan ay, halimbawa ganitong kasalanan ang ginawa, hindi siya nag-hijra. Pero siya ay nanatili bilang isang Muslim dahil sa kanyang weakness. Ayaw niya iwanan ang kanyang kayamanan o anumang mga dahilan na nanatili sa lugar. Pero siya isa pa rin Muslim. Sabi, o ma'awahum jahannam wasaat masira. Sabi nga ni Abdullah bin Abbas na ang palatandaan ng kabair kapag binanggit ng Allah sa aya ang nar, impyerno, yan ay kabair at dunub. Kapag nabanggit ang laana na siya ay sinusumpa na, yan ay kabair at dunub. Kapag nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ang hudud o kaparusahan, yan ay kabair at dunub. At iba pa, halimbawa sa mga hadith na banggit ng propeta na yung laysa minna at iba pang mga palatandaan natin inshallah na ibabanggitin natin sa kitab ng kabair. So dito nabanggit dito na impyerno. Ang mga taong palatandaan na ito ay major sin o kabair at dunub, na siya ay parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno sa kanyang mga nagawang kasalanan sa kanyang pagsama at pananatili sa hindi mga Muslim. Kaya delikado talaga ang pagsama sa mga Muslim. Hindi mo alam nahahawa ka sa kanila. Katulad na halimbawa ng mga Muslim na nagdiriwang ng mga ano na yan pala. Tapos naniniwala sa mga pamahiin. Gumagawa ng mga bid'a. Wala nang pagkakaiba sa mga Muslim sa pakikitungo sa kalang kapwa, pagsisinungaling, pandaraya, panluloko. So alam natin ay yan ay namamana ng mga Muslim sa hindi mga Muslim kapag sila ay kasama ng mga hindi mga Muslim. Pagkatapos, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng exemption, yung talagang tunay na mga taong tunay na talagang exempted o mga tunay na mahihinang tao. So, sabi rito ng Allah, illal mustad'ifina minar rijal wan nisa wal wildan. Maliban lamang yung tunay na mga weak na tao, tunay na mahihina na tao, halimbawa matanda na lalaki o merong karamdaman o may kapansanan na talagang walang kakayahang mag-hijra. Walang kakayahang mag-hijra, mahina ang pag-iisip sa ano. O mga kababaihan na walang kakayahan na walang makakasama sa kanilang pag-hijra. Katulad na nangyari sa mga sahaba ng propeta sahabiya at mga bata, halimbawa si Abdullah bin Abbas na nabanggit nga niya na ako at ang aking ina ay kasama sa mga nabanggit dito sa aya nung siya ay bata pa. So, rijal na mga mahihina, mga babae na mahihina, at yung mga wildan o mga batang maliliit pa talaga na wala talagang kakaya. La yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Wala talaga silang kakayahan na gawin ang mga hakbang o gawain o pagpaplano ng paglalakbay. At kapag sila ay maglakbay, baka sila ay maligaw o hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Kaya sila ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapahintulutan na manatili hanggat maari. Kaya lang na dapat pangalagaan nila ang kalang Islam. Paulaika asallahu an ya'fu anhum. Sila yung mga taong ibig sabihin pinalampas o pinagtatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalang nagawa o pagkukulang na hindi pag-isip. Wa kana Allahu afuwan gapura. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay mapagpatawad at tinatakpan niya ang pagkakasala ng mga tao na talagang mayroong excuse. Kasi nga sa Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi tayo huhukuman, hindi tayo parurusahan kapag wala tayong kakayahan talaga. Kaya lang, walang kakayahan na meron tayong layunin na gawin ang kabutihan at ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang aya sabi rito, wa qawluhu ta'ala, ya ibadi alladina amanu inna ardiya wasi'atun payaya pa'abudun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o aking mga alipin, alladina amanu na mga nananampalataya, katotohanan ng aking mga lupain ay napakalawak. So, ako ang inyong sambahin. Kaya ibig sabihin dito, kapag ang lugar na hindi natin masasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan talaga tayong lumipat o pumunta sa lugar na siya ay ating masasamba o sasambahin sa tamang pamaraan ng naayon sa Islam. Pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, qala al-Baghawi rahimahullah, si Imam al-Baghawi, isa sa mga mufassirun o kilala sa matuwid ang kanyang pagtatapsir na ayon sa Quran at saka sa Sunnah at mga saying ng mga sahaba at mga salaf ang kanyang paliwanag ng Quran. Sabi rito, qala al-Baghawi rahimahullah, sababu nusuli hadhil ayah fil muslimin alladina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman.
Sabi ni Imam Al-Baghawi, ang dahilan, isa sa mga dahilan ng pagnusul o pag-rebuild ng aya na ito tungkol sa hijra o pagbibigay ng excuse to sa mga tao na sila exempted sa pag-hijra sa mga Muslim sa Makkah na hindi nag-hijra, nadahumullah biismil iman. So tinawag pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay believer. Ya ibadi, ya ibadi alladina amanu. Tinawag pa rin silang ibadi o believer. Kaya palatandaan na ang mga tao na hindi nakapag-hijra ito at kapag walang excuse, walang dahilan, sila ay gumagawa ng major sin pero hindi sila kafir. Katulad ng iniisip ng iba dito na kapag ang impyerno ay ang ibig sabihin niya kafir, hindi yan ibig sabihin dito. At ang paniniwala ng lahat ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang ibig sabihin dito na isang tao na hindi makakapag-hijra ay gumawa ng kabair o major sin. Ayon sa paliwanag ng mga mufassirun at pagkaintindi ng mga sahaba, ng mga tabi'in at iba pang mga so tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay believer na dahum biismil iman. Wa dalilu ala al-hijra min as-sunnah qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito naman ng imam, ang dalil sa sunnah tungkol sa hijra na obligado ang hijra, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati wal hijra hatta tanqati at-taubah. Sabi dito, hindi mapuputol, hindi titigil ang paghijra hanggat maputol o hindi na tinatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tauba. Wala tanqati at-taubah hatta tatlu asyamsu min magribiha. So ito ang binigay sa atin na hindi mapuputol ang tauba hanggat hindi sumisikat ang araw sa kanluran. So kaya palatandaan na ang hijra ay obligado hanggang sa bago dumating ang kiyama. Kapag sumikat na ang araw sa kanluran, katulad ng kapag sumikat ang araw sa kanluran, so hindi na rito tatanggapin ang hijra at hindi na rin tatanggapin ang tauba ng isang tao. Hindi na rin tatanggapin ang tauba ng isang tao. Kaya ito ay aral sa ating mga Muslim na hindi natin masyadong naririnig ang tungkol dito. Na marami sa atin mga Muslim na may mga lugar na matatawag natin na lugar ng mga Muslim, kaya lang hindi naman nagpa-practice ng Islam. At karamihan sa mga tao na is disobedience sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi natin sila makukuha mga modelo at bagko sinisira pang Islam. Kaya kung may makikita talaga tayong jamaa o grupo o community o bayan o barangay o community na ang mga Muslim talaga na nakahawak sa Islam, unang-una, pinakamahalaga, tauhid. Nakahawak talaga sa tamang akida, sa tamang belief. Walang anumang uri ng superstitious o kurapat. Hindi sinisira ang kalang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta tayo sa community na yan. Pangalawa, na ang community na yan, tiyakin natin na ang community na yan ay nakahawak talaga sa sunnah, nakalusong sa sunnah. Hindi sila people of bid'ah na ang kanilang mga ginagawang pagsamba hindi na ayon sa katuruan ng Islam, hindi nakabase sa Quran at saka sa sunnah. Ginagawa nila yung mga minamana nila sa kanilang ninuno, kung ano magustuhan nila ng karamihan. So hindi kailangan tiyakin natin ng pupuntahan nating lugar o community na sasama o jamaa, kailangan nakahawak sa sunnah. At katulad na nabanggit ko kanina, at least sa lugar na yan, merong ahlul ilm. Dapat meron talagang ulama, na ang ulama na yan, hindi lahat ng ulama. Na ang ulama na tinutukoy natin, ulama ng Islam, ulama ng din, na ang kanyang akida sahih. Tama ang kanyang akida, hindi tayo ililigaw. Maraming taong magagaling magsalita, marunong, memorize ang buong Quran, memorize ang hadith. Kaya lang mali ang pagkaintindi ng akida. Mali ang pagkaintindi ng Islam. Sila ay ahlul ra'i, people of opinion. Ginagamit nila yung sarilang opinion. Hindi ang paliwanag ng propeta, ng mga sahaba, ng mga tabi'in, o kung ano ang paliwanag ng ating mga unang mga ninuno na mga Muslim. Kailangan humawak talaga tayong mabuti sa manhaj o sa pamaraan ng ating mga naunang unang mga Muslim na tumanggap ng Islam. Lalong-lalo na ang Qur'an al-Mufaddala. Kaya dito nabanggit sa atin ng imam na wajib ang paghijra. Wajib ang paglipat. Maaaring sa atin tayo ay
nakahawak sa iman. Kaya lang kapag tayo ay nawala, maaring ang iiwan natin ng mga kabataan, kapag hindi natin inilipat, hindi nila narinig ang adaan, hindi sila nagpupunta sa masjid, hindi sila sumasama sa pag-aayuno, hindi sila nag-aaral ng Quran, hindi sila nag-aaral sa madrasa, hindi sila nag-aaral ng duros o ng kaalaman tungkol sa Islam, lalong-lalo sa akida, lalong-lalo sa usul ng din. Ito ang pinaka-obligado sa lahat. Maaaring hindi obligadong i-memorize natin ang buong Quran. Kaya lang obligado na alamin natin ang 5 arkan at ang 6 na arkan. Ito ang obligado sa atin lahat. Individual na Muslim. Yan ay obligado sa atin. Kaya kailangan tayo mag-hijra. Kailangan talaga tayo mag-hijra. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.